Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Amraida Vida Tuedo. So ngayong araw, tatalakayin natin ang ikatlong module na pinamagatang review sa mga batayang kasanayan sa pananaliksik. So sa module na ito, meron tayong 4 na paksa na tatalakayin. Una, pagpili ng batis or source ng impormasyon na iulat sa atin ni Mariel Selva. Pangalawa, pagbabasa at pagbubuod ng impormasyon na iulat sa atin ni Haina. Pangatlo, pagpili ng paksa ng pananaliksik na iulat sa atin ni Farouk. Pang-apat, pagsasalin, paraphrasing at iba pa na iuulat sa atin ni Jerome. At pagbabalangkas na iulat sa atin ni Mumina. Layunin ng module na ito, inaasahan, pagkatapos may paliwanag ng module na ito, ang mga mag-aaral ay makatukoy ng mga mapagkakatiwalaan, makabuluhan at kapaki-pakinabang na sanggunian sa pananaliksik. Maisa sa praktika at mapaunlad ba ang mga batayang kasanayan sa pananaliksik. Pangatlo, makapagsalin ng mga artikulo, pananaliksik at iba pa na makapag-aambag sa patuloy na intelektualisasyon ng wikang Filipino. Pang-apat, makapagsagawa ng pananaliksik sa Filipino sa iba't ibang larangan. So kapag ba naririnig or nababasa ninyo ang salitang pananaliksik, ano ba yung unang-unang pumapasok sa inyong mga isipan? Ano ba ang ibig sabihin ng pananaliksik? So ayon sa aking pananaliksik or paghahanap ng impormasyon patungkol sa salitang pananaliksik, ito ay nagmula sa salitang Filipino na suriin o hanapin, at ito ay isang sistematikong paraan ng pagsisiyasat at pag-aaral ng isang particular na paksa o issue. So, ibig sabihin, sistematikong paraan, meron siyang mga sistema na dapat sundin upang matukoy kung tama ba yung impormasyon na ating nakalap. So, malalaman natin yan mamaya-maya. Ngayon naman, dadako tayo sa 4 na mahalagang bahagi ng pananaliksik. Una, ang pagbuo ng makabuluhang tanong. So, sa pagbuo ng makabuluhang tanong, meron tayong 6 na tanong na dapat sagutin. Una, sino? Pangalawa, ano? Pangatlo, saan? Pang-4, kailan? Pang-5, bakit? At ang pang-6 ay paano. So, ang sino ay ginagamit kung ang tinutukoy ay pangalan ng tao. So, halimbawa, sino ang pumatay kay Lapu-Lapu? Sino ang tinaguriang ama ng wikang Pilipino? So, ang hinahanap ay pangalan ng tao. So, ang ano naman ay ginagamit sa pagtatanong kung ang tinutukoy ay bagay, hayop, pangyayari, o idea. So, halimbawa, ano ang pambansang wika ng mga Pilipino? Ano ang ipinagdiriwang natin tuwing buwan ng Agosto? So, sumasagot siya sa tanong na ano. Ang saan naman ay ginagamit kung ang tanong ay patungkol sa isang particular na lugar. Halimbawa, saan ipinanganak si Dr. Jose Rizal? Ang kailan naman ay ginagamit kung nais mo malaman ang panahon o petsa ng isang pangyayari. So, halimbawa, kailan pinagtibay ang surian ng wikang pambansa? At ang bakit naman ay ginagamit kung nais mong malaman kung ano ba yung kadahilan o punot dulo ng pangyayari o isyung iyon. So, halimbawa nito, bakit mahalaga ang wika? So, sumasagot siya sa tanong na bakit. Ang paano naman ay ginagamit para malaman kung paano ba yung pamamaraan. So, halimbawa, paano ba natin mapaunlad ang ating wika? So,
paano ba? Ano ba yung paraan para mapaunlad natin ang ating wika? So, yun yung mga mahahalagang tanong upang makabuo ng makabuluhang tanong. So, ang pangalawa sa apat na bahagi ng pananaliksik ay ang paghahanap ng mga pamaraan upang masagot ang tanong. So, ano ba yung pamaraan para masagot ang tanong? So, una, kailangan mong unawain at pag-aralan yung tanong upang masagot mo ng mabuti yung tanong o masagot ng tama yung tanong. So, ang pangatlo, ang pagsusuring ng nalikom na datos batay sa idinisenyong pamaraan. So, ito na yung pangkalahatang impormasyon o resulta ng nakalap mong impormasyon batay sa isyong iyong sinasaliksik. So, maari din siya maging proseso o pamaraan na pagkasunod-sunod ng mga hakbang. So, maaari mo siya maging basehan para sa pagsulong ng hakbang o desisyon or kung ano ba yung solusyon na naiisip mo upang malutas yung problemang iyon. So, sa madaling salita, ito yung magiging guide mo sa pagsulong ng paraan upang masolusyonan yung problemang iyon or isyong iyon. At ang pang-apat ay ang pagharap ng kasagutan sa orihinal na tanong sa madla. So ito na yung pagbibigay ng malinaw na kasagutan at kumpletong pagpapaliwanag o solusyon sa isang issue o suliranin na kinakaharap ng isang komunidad. So halimbawa nito, yung nangyari sa atin nung last 20,019, nagkaroon tayo ng pandemya. So, ang ating mga frontliners ay nag-anunsyo or nagbigay ng paliwanag para sa atin kung saan nanggaling ang COVID at kung paano natin ito may iwasan. Kaya naman, nagkaroon tayo ng lockdown, social distancing, vaccination at pagsusuot ng face mask at face shield para maiwasan yung paglaganap ng COVID-19. So, yun yung naging solusyon, no, para malutas or para maiwasan natin ang paglaganap ng COVID-19 ay ang pagkakaroon natin ng vaccination, social distancing, lockdown upang maiwasan ang paglaganap nito. So, ngayon naman, dadako tayo sa 7 layunin ng pananaliksik ayon kina Calderon at Gonzales 1993. So, una, upang makadiscover ng mga bagong kaalaman hinggil sa mga batid ng pinomena. So, upang magkaroon ng malawakang kaalaman sa impormasyong batid ng pinomena o pangyayari na dapat pagkaroonan ng masusing obserbasyon. Pangalawa, upang makakita ng mga sagot sa mga suliraning hindi pa ganap na nalulutas ng mga umiral na metodo at informasyon. Pangatlo, mapagbuti ang mga umiiral na teknik at makadevelop ng mga bagong instrumento o produkto. So, nagre-resulta ito ng pag-unlad at nagkakaroon ng mas magandang kalidad ng buhay para sa mga tao at nagbibigay daan sa iba't ibang mga oportunidad sa iba't ibang industriya. At ang pang-apat, makatuklas ng hindi pa nakikilalang substances at elemento. Panglima, makalikha ng mga batayan ng pagpapasya sa kalakalan, industriya, edukasyon, pamahalaan at iba pang larangan. Pang-anim, upang masatisfy ang kuryosidad ng mananaliksik. So halimbawa, sa isang klase, meron kang isang kaklase na hindi naman gaano katalino, pero biglang tumaas yung kanyang mga grado. So nagkaroon ka ng tanong sa isip mo, bakit bigla na lang tumaas yung kanyang grade? Hindi naman siya ganun katalino. So ano ba yung ginawa niya? So nagiging curious ka na kung ano ba yung ginawa niya, bakit tumaas yung grade niya. So, sa patuloy na iyong pananaliksik, nalaman mo na siya pala ay nag-aaral na ng mabuti. So, yung mga free time niya na dati ay ginagala niya or naglalakwat siya, ngayon ay inuubos na niya sa kanyang pag-aaral at nagbabasa ng mga libro. So, pang-7, last number, mapalawak o ma-verify ang mga umiiral na kaalaman.
Ibig sabihin, habang lumilipas ang panahon, mas lalong lumalawak o nadaragdagan yung ating kaalaman tungkol sa pangyayari sa ating mundo at sa iba't ibang larangan tulad ng siyensya, teknolohiya, sining, medisina at marami pang iba. So, magandang umaga po. I am Mariel C. Silva from BSCG1C. So, ang aking tatalakayin po ay patungkol sa pagpili ng batis or sources ng impormasyon. So, meron po tayong 8 na uri ng pagpili ng batis or resources. So, ito nga po, ang primaryang batis ay naglalaman ng mga impormasyon na galing mismo sa mga bagay o taong pinag-uusapan sa kasaysayan. So, ito ang mga detalye na mismo ang mga taong pinag-uusapan ang nagsabi o nagbigay ng impormasyong maaari ring ito ay mga impormasyon na nagmula sa taong nakasaksi sa pangyayari. Ang impormasyon kung saan may akda o kung saan may tiyak na totoo ang sinasabi ng batis at natitiyak na nandun siya mismo sa pangyayari. Hindi tayo pwedeng kumuha lamang ng basta-basta dahil maaari ang sinasabi lamang ay gawa-gawa lang. Ang sekundaryang batis naman po ay batayang ang impormasyon ay mula sa pangunahing batis ng kasaysayan. So, ang sekundaryang batis ay pahayag na interpretasyon, opinyon o krisistemo mula sa individual, grupo o institusyon na hindi direktang nakaranas, nakaobserba o nagsaliksik sa isang paksa. Ang halimbawa naman po nito ay si Jose ay nakaobserba sa galaw ni Ana na hindi mapakali sa kinaroroonan. Yun pala ay may family problem pala si Ana kaya ganun ang kanyang naging kilos. So, isa ito sa mga example ng sekundaryang batis. So, nasa pasalitang kasaysayan na po tayo. So, kasaysayan na isinasambit ng bibig. So, ito ay angkop na pamamaraan na matulungang makuha at maitalang iba't ibang karanasan. Ito ay pagsasadula ng natapos na pangyayari ng nakalipas na panahon. Ito ay isang proseso ng komunikasyon. So, ang halimbawa naman po ng pasalitang kasaysayan ay ang pagsasadula. So, dito maibabahagi natin sa iba ang mga pangyayari noon at maipaliwanag natin ng maayos kung ano ang epekto ng pangyayari sa atin dati. So, para tayo ng flashback, iniisip natin yung pangyayaring nangyari sa atin dati. Ngunit pinagkaiba lang dito ay kailangan nating sabihin at isadula. So, kasaysayang lokal, kasaysayan na nagmula sa ating lugar. So, noong 27 Hulyo 2009, inaprubahan ng ika-19 Kongreso Republic Act number 10086 o ang Strengthening People's Nationalism Through Philippines History Act. So, mula noon, ang National Historical Institute ay naging National Historical Commission of the Philippines o NHCP. So, 14 na taon na ang nakalipas pero wika nga ni Florante sa handog, parang kailan lang hindi na nabilang ang napatunayan ng NHCP. Isang halimbawa ang Quincentennial Commemorations in the Philippines of Victory and Humanity noong 1521 to 2021. So, nagawa nila itong klasiko. So, nandito naman po tayo sa national perspective. So, ika-7 na po ito. So, pagtingin o perspektiba na naaayon o mas pabor sa isang bansa. So, ang national perspective, ito daw ay mas naaayon o pabor sa isang lugar, kagaya dito sa ating bansa. Sa panahon ni Pangulong Duterte, ang mas pabor ay ng ating bansa ay matigil na ang pagdroga. At nangyari naman ito ng unti-unti dahil mas pabor ito sa ating mga kapwa Pilipino. So, kailangan po kasi
pabor talaga sa atin, hindi lang sa atin mismo kundi sa ating mga mamamayanan. So, nasa history from below na naman po tayo. So, naglalayong kumuha ng kaalaman batay sa mga ordinaryong tao. So, ang history from below naman po ay ito yung mga taong kumukuha ng mga kaalaman sa ating mga kapwa ordinaryong tao. If I'm not mistaken po, sa mga kapwa nating nagbebenta ng gulay, ay kukuha tayo ng kaalaman sa kanila kung paano nila mapananatili ang pagiging fresh ng mga gulay nila at kung may mga trouble experiences din ba sa kanilang pangyayari. Sorry po sa boses ko. So, nasa panghuli na po tayo, which is pangkaming pananaw. So, ang pangkaming pananaw daw po ay nagawa ng hanay ng mga propagandista tulad nila Rizal, Luna at iba pa. Bilang pamamaraan sa paglilinang ng kabihasnan natin, ang kausap nila sa kanilang mga naihihatla ay ang banyaga, partikular ang mga komunistang Kastila. So, ang pauntayong pananaw ay mula sa salitang tayo. So, madaling salita, ito ay ang mga kwento at kasaysayan ng Pilipino sa isinasalaysay ng mga Pilipino para sa mga Pilipino mismo at implisitong hindi kasali ang mga banyaga. So, parang it's history of our kapwa Pilipino po na hindi kasali yung mga banyaga. So, sa sitwasyong ito po, ang bagay, konsepto, kaisipan at ugali na maaaring pagtuunan ng pansin ay madaling maintindihan dahil sa napapaloob sa ating sariling lipunan at kultura. So, mapag-uugnayan natin sila at isa-isa na hindi kailangan magkaroon pa ng pantukoy sa iba pang mga konsepto, tao, ugali at kaisipan na kaugnay nila. Katunayan nga maraming bagay ang implisito na ating nauunawaan dahil sa ating pantayong pananaw. So, thank you po sa pakikinig. Tapos na rin po ako sa aking part. So, next group member ko naman po. Thank you po, ma'am and classmates. Magandang araw po sa lahat. Ang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa pagbabasa at pagbubuod ng impormasyon. Ang pagbabasa ay isang proseso ng pagkilala at pag-unawa sa mga nakalimbag na titik o simbolo, kung saan tayo ay kumukuha ng impormasyon mula sa isang tekstong nasusulat. Sa pagbabasa, kinakailangan nating maunawaan ang mga salita, pangungusap at talata na binabasa natin. Ito ay nangangailangan ng ating kakayahang kumilala ng mga salita, maunawaan ang kanilang kahulugan, at maipag-ugnay ang mga ito sa konteksto ng tekstong binasa. May mga hakbang sa proseso ng pagbabasa. Una ay ang paghahanda sa pagbabasa, pre-reading. Sa hakbang na ito, ginagawa ang mga gawain na makakatulong sa paghahanda sa pagbabasa. Halimbawa, maaaring tignan ang pamagat, mga larawan, at iba pang mga clue tungkol sa teksto. Maaari ring mag-isip ng mga tanong na nais sagutin sa pagbabasa. Ang susunod ay ang pagbabasa o reading. Sa hakbang na ito, binabasa na ang teksto. Mahalaga na maunawaan ang bawat salita at pangungusap. Kung may mga salitang hindi maunawaan, maaaring gamitin ang konteksto para makuha ang kahulugan. Ang pangatlo naman ay ang pag-unawa o comprehension. Sa hakbang na ito, pinagsama-sama ang mga impormasyon mula sa teksto para maunawaan ang kabuuan nito. Maaaring gamitin ang iba't ibang estratehiya tulad ng pag-uugnay sa sariling karanasan, paggamit ng mga visual aid at iba pa. Pang-apat ay ang interpretasyon o interpretation. Sa hakbang na ito, binibigyan ng kahulugan ang teksto batay sa sariling pagkaunawa. Sa hakbang na ito, maaaring magbigay ng opinyon, kritika o reaksyon sa teksto. Ang panglimang hakbang ay ang refleksyon. Sa huling hakbang na ito, binabalikan ang teksto at ginagawang personal na karanasan.
Sa hakbang na ito, maaaring mag-isip ng mga aral na natutunan, mga bagay na nagustuhan o hindi nagustuhan, at kung paano ito makakaapekto sa buhay. Ang susunod ay ang pagbubuod. Ang buod ay siksik at pinaikling bersyon ng teksto. Ang teksto ay maaaring nakasulat, pinanood o kaya ay pinakinggan. Ito ay maaaring buod, lagom o sepnosis, presi, synthesis at abstract. Ang pagbubuod ay isang proseso kung saan tayo ay naglalagom ng pinakamahalagang punto mula sa isang tekstong binasa. Sa pagbubuod, kinakailangan nating maunawaan ang pangunahing ideya ng tekstong binasa at maipahayag ito sa mas maikling paraan. Ito ay nangangailangan ng ating kakayahang pumili ng mga mahahalagang detalye at mag-organisa ng mga ito sa isang maikli, malinaw at maayos na paraan. Ang susunod ay ang lagom o synopsis. Ang lagom ay isang pagpapaikli ng mga pangunahing punto. Kadalasan ay mababasa sa mga akdang peksyon. Kadalasang ang lagom ay hindi lalagpas sa 2 pahina at siya ring ginagamit na panloob o panlabas na pabalat ng isang nobela na tinatawag na jacket blurb. Ito ay maihahalin tulad sa buod, ngunit ito ay kaiba dito dahil sa lagom ay malikhaing isinasalarawan ang mga pangyayari kung saan binibigyang diin ang mga importanteng kaganapan sa kwento. Ito ay naglalaman ng pinaka-mensahe o pinaka-ideya na nais ipahatid ng isang paksa o akda. Hindi ito naglalaman ng kahit na anong opinyon o saloobin. Next is presi. Galing ang salitang presi o precis sa Kumang Pransis na ibig sabihin ay pinaikli. Ito ang buod ng buod. Higit itong maikli kaysa sa buod at halos ang pinaka-tesis ng buong akda ang tinatalakay. Ang susunod ay ang synthesis. Mula ito sa salitang Griego na synthetenal, galing sa salitang ugat na syn o kasama, magkasama at tetenal na ilagay, sama-samang ilagay. Ang synthesis ay ang buod o pinakamaikli pero pinaka-importanteng impormasyon galing sa isang kwento o pangyayari. Hindi ito isang panibagong kwento, ngunit ang pinakaikling pagsasadula ng mga importanteng ganap sa isang kwento. Para lumawak ang ating pag-unawa or maintindihan palalo ang pagbabasa at pagbubuod, gumawa ako ng ibang pagpapakahulugan. So, ang pagbabasa ay isang paraan ng pagkilala at pagkuha ng mga idea at kaisipan sa mga sagisag na nakalimbag upang magbigkas ng pasalita. So, bakit ba mahalaga ang pagbabasa? So, mahalaga ang pagbabasa upang mas lumawak at madagdagan ang kaalaman ng isang tao. So, sa pamamagitan ng pagbabasa, magkakaroon tayo ng malaliman, kaalaman, karunungan at disiplina tulad ng agham, panitikan, teknolohiya at iba pa. So, sa pamamagitan ng pagbabasa, maraming benefits ang malilikom ng isang taong mahilig mambasa. So, maraming advantage na kaalaman kumpara sa taong hindi naman gaano kahilig magbasa. Meron tayong iba't ibang uri ng pagbabasa. Una, scanning. Scanning ay pagbabasa ng mga susi na salita o keyword, pamagat at subtitle. So, halimbawa, paghahanap ng trabaho or pagtingin or pagbabasa kung nakapasa ka ba sa qualifying exam. So, sa entrance exam. So, sa scanning, ang ginagawa ng mangbabasa ay laktaw-laktaw lang. So, halimbawa, si Juan Tamad ay sumubok sa entrance exam. So, diretso na siya sa letrang T upang hanapin ang kanyang pangalan. So, wala na siyang pake or hindi na niya binabasa pa kung sino pa yung ibang nakapasa. So, ang pangalawa ay ang skimming. So, pinaraan ng pagbabasa at pinakamabilis na pagbabasang magagawa ng isang tao. So, sa skimming, parang scanning din siya, no? Nakafocus ang mangbabasa sa pinaka main information o pangyayari
o idea ng isang impormasyon o babasahin. Ang pangatlo is previewing. So, sa uring ito, hindi agad nakatuon ang pansin ng mambabasa sa nilalaman ng akdang babasahin. Bagkus, sinusuri muna ang pangkalahatang kaanyuan ng akda. So, meron tayong mga iba't ibang bahagda ng previewing gaya ng mga sumusunod. Letter A, pagtingin sa pamagat, heading at subheading na karaniwan nakasulat ng italic. Letter B, pagbasa ng heading na nakasulat ng blueprint. Letter C, pagbasa sa una at huling talata. Letter E, kung may kasamang introduction o buod, larawan, graphs at chart, ito ay binibigyan suri o basa. Letter F, pagtingin at pagbasa ng table of contents na nilalaman. So, ngayon naman, dadako tayo sa ikaapat na uri ng pagbabasa ay ang casual. So, ang pagbabasa na ito ay isang pansamantala o di palagian. So, halimbawa, gaya na lamang na pag may hinihintay ka, so mas minabuti mo na magbasa na lang muna para hindi mo mamalayan ang oras or ginagawa mo siyang pampalipas oras, no? Para hindi mo maramdaman na masyado nang matagal yung hinihintay mo. So, ginagawa mo siyang panglibangan. Ang ikalimang uri ng pagbabasa ay ang pagbasang pang-impormasyon. So, may layunin ang pagbasang ito na malaman ang impormasyon. So, may hangarin ang mambabasa. So, halimbawa, pagbasa ng pahayagan o balita upang malaman mo ang pangyayari sa paligid mo, kung may bagyo ba o wala. So, pangalawa, pagbasa ng announcement kung may klase ba o wala. So, pwede din pagbabasa ng libro upang makasagot sa takdang aralin. So, ngayon naman, dadako tayo sa pagbubuod. So, ano nga ba ang pagbubuod? Ang pagbubuod ay ang pinaikling version ng teksto. So, sa pagpili rito, ang pinakamahalagang idea at sumusuportang idea. So, sa pagbubuod, no, nililikom natin yung pinaka-main purpose o yung mahalagang pangyayari sa isang teksto. So, meron tayong 5 hakbang upang magawa ng tama ang pagbubuod. Una, basahin mabuti ang buong akda upang maunawaan ang buong diwa nito. Pangalawa, tukuyin ang pangungusap na nagpapahayag ng pangunahin at pinakamahalagang kaisipan ng talata. Pangatlo, isulat ang buod sa paraang madaling unawain. At ang pang-apat, gumamit ng sariling pananalita. Panglima, hindi dapat lumayo sa diwa at estilo ng orihinal na akda. At ako po yung pang-apat na manguulat at iuulat ko ngayon ay ang pagsasalin. So ano nga po ba ang pagsasalin? Ang pagsasalin ay ang proseso ng pagsasalin ng isang teksto o wika mula sa isang anyong patungo sa ibang anyo, karaniwang mula sa isang wika patungo sa ibang wika. So it means, ang pagsasalin ay ang paglipat ng kahulugan mula sa isang wika patungo sa isa pang wika. Halimbawa, yung pagta-translate ng isang word, gaya ng mahal kita, sa English ay I love you. Pareho sila ng meaning pero ng tunog. So yun po ang ibig sabihin ng pagsasalin for me. And meron tayong iba't ibang uri ng pagsasalin at ang panguna ay ang pagsasalin ng prosa. So ano nga ba ang pagsasalin ng prosa? Ito ay ang pagsasalin ng mga pangungusap na tuloy-tuloy, hindi tulad ng tula na gumagamit ng mga taludtod at saknong o ng dula na gumagamit naman ng mga dialogo o usapan. So for me, based on my research, ang pagsasalin ng prosa ay ang pagproseso ng pag-convert ng isang teksto mula sa isang wika patungo sa ibang wika na naglalaman ng malayang pagsusulat o pagsasalaysay, like ang pagta-translate ng isang English na nobela tungo sa Pilipino.
kung saan sinusubukan mapanatili ang kahulugan at diwa ng original na teksto sa masusing paraan. Basta ang mahalaga ay ang mapanatili ang tono o ang estilo ng isang teksto. So yun po yung para sa akin ang pagsasalin ng prosa. So proceed po tayo dito sa pangalawang halimbawa ng pagsasalin. So the number 2 is salita sa salita. So ano nga po ba ang salita sa salita? Ito ay isang uri ng pagsasalin kung saan ang bawat salita ay isinalin ng direkta mula sa pinagmulang wika patungo sa patutunguhan wika. So ibig sabihin po, ang salita sa salita o word for word na pagsasalin ay ang proseso paglipat ng bawat salita mula sa isang wika patungo sa ibang wika nang hindi masyadong iniisip ang pagpapahayag o pag-aayos ng gramatika. Ito ay isang uri ng pagsasalin na maaaring hindi laging makuha ng eksaktong ang kahulugan na orihinal na teksto. Halimbawa, pagta-translate sa English na pangungusap na I love you, sa Pilipino naman ay iniibig kita. So yun po ang salita sa salita o word sa word for me. So tumungo naman tayo sa pangatlong uri ng pagsasalin. So pangatlo is naturrelasyon. Naturrelasyon. Ito ay ang pagsasalin ng mga salita o parirala na may pagkiling sa kultura o konteksto ng patutunguhang wika. So ang ibig sabihin ay ang pagproseso ng pagpapasa ng isang individual mula sa isang dayuhan o ibang bansa patungo sa isang proseso ng pagsanib sa bagong nasyonalidad kung saan siya ay ang tinatanggap at kinikilala bilang isang mamamayan ng naturalisadong bansa. Halimbawa, gaya ng mga dayuhan sa Pilipinas galing sa United States na nag-a-apply ng mga papeles upang maging kababayan natin sila gamit ang naturalisasyong pamamaraan. So yun po yung naturrelasyon para sa akin based on my research. So proceed naman po tayo sa lexical. Lexical. Ito ay tumutukoy sa pagsasalin na nakatuon sa mga salita at kanilang mga kahulugan. So meaning to say, ang lexical ay may kinalaman sa lexicon o bokabularyo ng isang wika. Ito ay naglalarawan ng mga salita o kahulugan at kaugnay na impormasyon sa isang particular na wika. Gaya ng pag-aaral ng iba't ibang kahulugan ng salita, sinusuri ang iba't ibang aspeto ng isang salita, gaya ng bato, lugar o tao. Pinag-aaralan ang pagkaiba o pagkatulad nito sa ibang konsepto. So, yun po yung ibig sabihin ng lexical for me. And sunod naman is malaya. Ito ay isang uri ng pagsasalin kung saan maaaring magdagdag o magbawas ng salita. Hindi ito literal na pagsasalin. So meaning to say, ito ay nagbibigay diin sa pagpapahayag ng kahulugan at diwa ng teksto sa layuning mas magpahayag ito sa paraang nauunawaan ng target na may mga pagbabago sa anyo o estruktura ng teksto. Ang layunin ng mga malayang pagsasalin ay mas siguro na mapanatili ang kahulugan at diwa na orihinal na teksto, kahit na ito ay isinalin sa ibang wika. Hindi lang basta isinasalin ang bawat salita mula sa Ingles patungo sa Pilipino, pagkos ipinahayag ang kahulugan at diwa ng teksto ng tama sa wikang Filipino na mas nauunawaan ng mambabasa. Isa sa mga halimbawa ng malayang pagsasalin ay ang paggamit ng mga salita mas nauunawaan o mas angkop sa layunin ng teksto kaysa sa literal na pagsasalin ng bawat salita. Ito ay nagbibigay din sa pagpapahayag ng kahulugan at diwa ng teksto sa wikang target ng may kakulangan konteksto at estilo. So yun po yung meaning ng malaya for me based on my research. And proceed naman tayo sa sunod na uri ng pagsasalin.
So ang sunod na sa ating tinatalakay ay ang pagsasaling pampanitikan. Ito ay tumutukoy sa pagsasalin ng mga literaturang teksto tulad ng mga tula, maikling kwento, nobela at iba pa. So, ang pagsasaling pampanitikan ay ang proseso ng paglipat ng mga akda mula sa isang wika patungo sa ibang wika na pinapanatili ang kahulugan, estilo at tunog ng orihinal na teksto. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kultura at palaganap ng panitikan sa iba't ibang mga kultura at lipunan. Halimbawa, ang paglipat ng mga tula ni Pablo Neruda mula sa Espanyol patungo sa iba't ibang wika upang iparating ang kanyang mga mensahe at emosyon sa mas maraming mambabasa sa buong mundo. O di kaya ang paglilipat ng Noli Me Tangere ni Dr. Rizal mula sa Kastila patungo sa iba't ibang wika tulad ng Ingles, Pranses, Hapones at iba pa. Sa pamamagitan ng pagsasalin nagiging mas accessible ang mga akdang pampanitikan sa iba't ibang mga mambabasa at kultura. So yun po ang ibig sabihin ng pagsasalin pampanitikan, and the next is pagsasaling technical. Ito ay tumutukoy sa pagsasalin ng mga technical na teksto tulad ng mga manual, siyentipikong artikulo at iba pa. So, based on my research, ang pagsasaling technical ay ang proseso ng pagsasalin ng impormasyon mula sa isang susing wika papunta sa layuning wika na karaniwang ginagamit sa isang tiyak na larangan tulad ng agham, teknolohiya o industriya. Halimbawa, ang pagsasalin ng isang manual na produkto mula sa Ingles patungo sa Pilipino upang mas maintindihan ng mga lokal na mamimili. So yun po yung pagsasaling technical, and the last is pagsasaling medical. Isinasalin ang mga medical na teksto at dokumento tulad ng mga ulat sa clinical na pag-aaral, mga reseta at mga kagamitan medical. So, ang pagsasaling medical ay isang uri ng pagsasalin na nakatuon sa paglilipat ng impormasyon mula sa larangan ng medisina mula sa isang wika patungo sa isa pang wika. Layunin nito ang mapabuti ang pag-unawa at komunikasyon sa pagitan ng mga profesional sa kalusugan, pasyente at iba pang mga sangay ng medisina sa iba't ibang kultura o wika. Like for example, gaya ng pagbibigay ng mga reseta, medical na kasaysayan ng pasyente, medical na mga ultrasound o MRI report, pananaliksik sa larangan ng medisina. Sa pamamagitan ng pagsasalin medical, maaaring mapadali ang mapag-aaral, pagtuturo at pagsasalin ng impormasyon tungkol sa kalusugan at medisina sa iba't ibang mga komunidad at bansa. So that's all, and thank you. So yun lang po, maraming salamat at magandang gabi po sa atin lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Jerome Aberde. Ang tatalakayin na paksa natin ngayon ay ang pagpili sa paksa at pananaliksik. Tatalakayin sa bahaging ito ang tatlong mahalagang batayang kaalaman sa pananaliksik. Ito ay ang kahulugan, kahalagan at layunin. Ang mga paksang ito ay siyang magmumula sa mga mag-aral kung bakit kinakailangan magsaliksik at kung bakit napakahalaga nito sa akademya. Tatalakayin sa bahaging ito ang tatlong mahalagang batayang kaalaman sa pananaliksik. Ito ay ang kahulugan, kahalagan at layunin. Ang mga paksang ito ay siyang magmumula sa mga mag-aral kung bakit kinakailangan magsaliksik at kung bakit napakahalaga nito sa akademya. Meron ding mga hakbang sa paggawa katulad ng paghahanda ng bibliografiya, pangangalap ng datos, pagpapahalaga sa mga nakakalap na datos, paggawa ng pangwakas na balangkas, pagsulat ng kurador, pagreresiba,
at ang panguli ang aktwal ng pagsulat ng pangwakas na papel. Mga gawain: magmasid sa paligid ng inyong silid-aralan. Tingnan ang mga bagay na nakapalibot sa iyo. Halimbawa, ang lahat ng inventor ay dumaraan sa proseso ng pananaliksik mula sa pangangalap ng datos hanggang sa makalikha ng isang imbensyon. May ilang katanungan rin sa pagpili ng paksa sa pananaliksik. Una, ano ang bagay na iyong naobserbahan? Pangalawa, ano ang masasabi mo sa bagay na iyong naobserbahan? Pangatlo, ano ang kinalaman ng pananaw batay sa kinalalagyan at posisyon ng tao sa pagbibigay ng magkakaibang interpretasyon? Pang-apat, paano mo mauugnay ang gawain ito sa pananaliksik? Layunin ng pananaliksik upang madiskubre ng mga bagong kaalaman hinggil sa mga batid ng penomena. Makita ng mga sagot sa mga suliraning hindi pa ganap na nalulutas ng mga umiiral na metodo at impormasyon. Mapagbuti ang mga umiiral na teknik at mapadevelop ng mga bagong instrumento o produkto. Matutuklas ng hindi pa nakikilang substances at elements. Halimbawa, ang niyog na tinatawag na Tree of Life ay maraming gamit. Kamakailan lamang ay natuklasan ang tinatawag na virgin coconut oil. Mga katangian ng pananaliksik. Una, ang pananaliksik ay systematic. Ang pananaliksik ay isang sistematikong gawain, may sumusunod itong proseso o magkakasunod-sunod ng mga hakbang tungo sa pagtuklas ng katotohanan, solusyon ng suliranin o ano pang nilalayon sa pananaliksik. Pangalawa, kontrolado. Lahat ng mga variable na sinusuri ay kailangan mapanatiling constant. Pangatlo, empirical. Kailangan maging katanggap-tanggap ang mga pamamaraang ginagamit sa pananaliksik, maging ang mga datos na nanakalap. Pangapat, mapanuri. Sa pananaliksik, ang mga datos na nanakalap ay kailangan suriin ng kritikal upang hindi magkamali sa paglalapat ng interpretasyon sa mga datos na nakakalap. Gumagamit ang mananaliksik ng mga na-validate na pamamaraan pang-estadistika sa pagsuri ng datos upang masabing analytical ang pananaliksik. Panglima, objektibo, logical at walang pagkiling. Lahat ng tuklas o findings at mga conclusion ay kailangan logical na nakababatay sa mga empirical na datos at walang pagkatatangkang ginawa upang baguhin ang resulta ng pananaliksik. Pang-anim, paggamit ng mga quantitative o statistical na metodo. Ang mga datos ay dapat mailahad sa pamamaraang numerical at masuri sa pamamagitan ng statistical na treatment upang matukoy ang kahalagahan. Halimbawa, pagsasaad ng bahagdang porsyento, ratio, distribution at iba pa. At ang ikapito, ang pananaliksik
Good day everyone, ako po si Momina Dandia at ang aking report ay pagbabalangkas. So, ano nga ba ang pagbabalangkas? From the word balangkas. Balangkas, ito ay isang nakasulat na plano ng mahahalagang bahagi ng isang sulatin o teksto na nakaayos ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga ito. Ito ay mabisang paraan sa paghahanda ng ulat o sulatin. Sa pamamagitan din ng balangkas na napapaloob dito, ang napapaikli nito ang isang mahabang teksto. Ang pagbabalangkas. Ano nga ba ang pagbabalangkas? Ang pagbabalangkas ay ang paggawa ng pattern kung saan nakapaloob ang mga masinsing detalye, idea at pangyayari na gagamitin kasangkapan sa sulatin. So, ano nga ba ang layunin natin sa pagbabalangkas? Ang layunin ng pagbabalangkas, ang una, upang ang idea ay maayos ng mabuti. Pangalawa, upang magsilbing gabay sa pagsulat. At pangatlo, upang mapili ang ideyang mahalaga na dapat bigyang pansin at kakailanganin. Pang-apat, upang matuklasan pa ng mga kakailanganing impormasyon. At panglima, upang lalong madali ang pag-unawa sa aralin. At ang panghuli ay upang makatulong lalo na sa pagbibigay ng ulat. So, ngayong gabi, tatalakayin naman natin kung ano nga ba ang anyo ng pagbabalangkas. Anyo ng pagbabalangkas. Una, anyong papaksa. So, ang anyong papaksa ay gumagamit lamang ng isang salita o parirala sa paglalahad ng pangunahing kaisipan at sumusuportahang detalye. Halimbawa, pangunahing hanap buhay ng mga Pilipino. So, dito sa halimbawa, ang tatandaan lang natin na dito sa anyong paksa ay isang salita lang ang magagamit natin. Kaya, mapapansin natin sa letrang E, ang nakasulat ay pagsasaka o agrikultura. Pangalawa, anyong pangungusap. Gumagamit ng buong pangungusap sa paglalahad ng pangunahing kaisipan, kaugnayan ng kaisipan, at sumusuportang detalye. Halimbawa ng anyong pangungusap, pangunahing hanapbuhay ng mga Pilipino. Dahil ito ay anyong pangungusap, kung mapapansin nyo, sa litrang A nakasulat na siya ng isang pangungusap, hindi tulad ng number 1 na isang salita lang ang nagagamit natin. So, ang ibang pagpapakahulugan sa pagbabalangkas, ito ay isang banghay ng isang gawaing pagsulat at ito ay tumutulong sa pagbuo ng mga idea, katunayan, at impormasyon na naipon. So, sa madaling salita, ang pagbabalangkas ay nagbibigay daan upang maayos na may pakita ang mga pangunahing punto, idea at impormasyon na nais ipahayag. So, meron tayong tatlong bahagi ng pagbabalangkas. Una, panimula. Pangalawa, katawan ng sulatin o presentasyon. Pangatlo, conclusion. So, sa panimula, meron tayong tatlong uri. Una, pahayag ng paksa o problema. Pangalawa, layunin ng sulatin o presentasyon. Pangatlo, konteksto o background ng paksa. So, sa katawan ng sulatin o presentasyon, meron din tayong tatlong uri. So, meron tayong tatlong uri ng pangunahing idea hanggat pangatlong idea na tumutulong o sumusuporta sa impormasyon ating nakalap. Sa conclusion naman, meron din tayong dalawang bahagi. Una, pagsasaayos ng mga pangunahing punto o idea. Pangalawa, pahayag ng conclusion o rekomendasyon. So, ang mga nabanggit na bahagi ay maaaring magbago depende sa uri ng sulatin o presentasyon na ginagawa. So, halimbawa, isang sanaysay,
pagsasalita o technical na report. So, ang mahalaga ay ang malinaw na pagkakasunod-sunod ng mga idea at impormasyon. So, kapag gumawa ka ng pagbabalangkas, maaari kang magdagdag ng iba't ibang mga technique o numero upang magpatuloy sa bawat antas ng detalye. So, ito ay nagbibigay daan upang masistemang may pakita ang pagkakahati-hati ng mga idea at mga suportang impormasyon. Ang pagbabalangkas ay isang malaking tulong sa pagsusulat o pagsasalita dahil ito ay nagbibigay ng maayos na direksyon at istruktura. So ito rin ay nakakapagdulot ng kahusayan at kalinawan sa pagpapahayag ng mga kaisipan. So, wassalam, dito na po nagtatapos ang aming ulat.